Mag-iisang oras nang nakaparada ang motor ni Marvin sa harap ng isang convenience store at panay ang tingin nito sa kanyang hawak na cellphone. Inaantay kung meron ng mensahe ang kanyang classmate at kaibigang si Jessie at Barbie. Kahit sinubukan nitong tawagan ay panay ring lang ang maririnig dito. Halata sa kanyang kilos na may pupuntahan sila dahil nakapustura ito at may dala pang backpack. Sa pagkabagot ng pag-aantay ay napaupo na lang muna sa kanyang motorsiklo at napakunta lang ang kanyang muka sa tuwing may dadaang sasakyan na sobrang lakas ang usok ng tambutso dahil hindi maiwasang malanghap nito ang nakakasulasok na amoy galing sa tambutso. Kaya muling tiningnan niya ang cellphone upang malaman ang oras at ito'y mag-aalas 5:30 na ng hapon. Medyo nabuhayan ng loob si Marvin nang makita ang isang humaharurot na motor at sakay nito ang kanina pa niyang inaantay na ang nagmamaneho ay si Jessie habang angkas naman niya itong si Barbie. Grabe, ang tagal nyo ha, at akala ko hindi na kayo sisipot. Saka ang hirap mong tawagan sa cellphone, Jessie. Hindi mo sinasagot. Ang wika ni Marvin na medyo may halong inis kay Jessie at Barbie. Pasensya ka na, Marvin. At ito kasing babaeng nasa likuran ko. Balak pa atang umatras sa lakad natin. Ang tugon naman ni Jessie habang nakangiti itong si Barbie kay Marvin na parang may halong hiya. Kaya medyo nakurot niya si Jessie sa tagiliran nito. Sorry Marvin, ang creepy kasi ng pupuntahan natin. Kaya nag-aalangan akong sumama kanina. Ang tugon naman ni Barbie kay Marvin na sandaling napatulala sa kanya itong lalaki dahil nabighani ata sa suot ng dalaga. Ito'y nakamaiksing short na maong nakitang kita ni Marvin ang makinis at maputing hita nito. Naka-jacket na maong at ang pangloob ay spaghetti na nakaumbok ang malulusog nitong dibdib. Ayos lang. Hindi naman tayo magtatagal sa lugar na iyon. Ang tugon naman ni Marvin na napangiti kay Barbie dahil sa paghanga nito sa dalaga na para sa kanya ay may tinatago pala itong alindog. Malayong malayo pag nasa eskwelahan sila. Marahil sa suot na school uniform ni Barbie, kaya di gaanong napapansin ito ni Marvin at Jessie. Kaya agad nang pinaandar ang motor ni Marvin. Pagkasuot ng helmet ay nagmamadali na silang makaalis ni Jessie at Barbie. May usapan kasi sila na mag-ghost hunting sa isang abandonadong compound at meron ding malaking isang abandonadong bodega. Para ito sa school project nila dahil malapit na ang deadline na ibinigay sa kanila para maipasa ang gagawin nilang documentary video. Samantala, sa isang tanggapan ng pulisya, masusing pinagmamasdan at pinag-aaralan ni Sergeant Felix Castro ang isang bahagi ng mapa. Ito'y parte ng kamay nilaan pagkat may pinahawakan sa kanya at pinaimbestigahang kaso. Tungkol ito sa mga natagpuang putol-putol na parte ng katawan ng tao na makikitang lumulutang sa isang ilog. Kaya iniisa-isa niya ang mga estero na konektado sa naturang ilog. Dahil posible ditong manggaling ang mga putol na parte na nakitang lumulutang. Kahit medyo maingay sa naturang opisina, gawa ng may mga nagtatrabaho ding mga kabaro niyang pulis. Nakatuon lang ang kanyang pansin para makakuha ng lead sa pag-iimbestiga niya at pagsusuri sa mapang iyon. Kanina ka pa, titig na titig sa mapa, Sarge. Baka magsalita na yan. Ang pagbibirong wika sa kanya ng partner na si Patrolman Saldi na hindi ito na malayang dumating ni Sergeant Felix na ito'y nasa likod pala niya. Kahit kailan ka talaga, Saldi. Halika at samahan mo ako. Puntahan natin kung sino mang kawani ng barangay ang may hawak ng CCTV malapit sa ilog. Ang sagot naman sa kanya ni Sergeant Felix
Habang aktwal na pinapanood nila ang mga monitor ng CCTV sa isang tanggapan ng barangay, ay may nakita si Sergeant Felix na kanyang ikinagulat. Kaya nagmamadali na itong niyaya si Patrolman Saldi upang umalis dahil may biglang pupuntahan sila na baka ito ang magbibigay sagot kung sino ang salarin tungkol sa mga nakikitang lumulutang na mga pinagputol-putol na katawan ng tao. Samantala, pagkapasok nila Marvin at ng dalawang kasama nito sa isang subdivision na mapapansing walang katao-tao sa labas dahil eksaktong papadilim na iyon, kaya napahigpit ng kapit si Barbie kay Jessie habang nakaangkas ito. Nang marating na nila ang parte ng dulo ng subdivision, dito nila nakita ang abandonadong compound na may malaking bodega at merong 3 magkakahilerang bahay. Kaya hinanda na nila Marvin at Jessie ang mga dala nilang mga cellphone na kinabit sa mga selfie stick para maganda ang kalalabasan ng video nila. Habang si Barbie ay tahimik lang, nalata dito na medyo natatakot dahil sa sobrang dilim ng abandonadong compound. At nagwika ito ng, Guys, tutuloy pa ba tayo? Masyado kasing madilim dyan at nakakatakot. sabay tiklop ng 2 braso nito na parang niyakap ang sarili dahil nagsisimula na ring lumamig ang paligid. Ano ka ba naman, babae ka? Alam mo namang nandito na tayo. Ngayon ka pa aatras. Huwag kang mag-alala. Sandali lang ito at mamaya ay uuwi na rin tayo. Ang tugon naman ni Marvin habang sinisimulan ng pagkuha ng video sa paligid ng compound. Oo nga, Barbie. Dito ka lang sa tabi ko at kapit ka lang sa aking bisig. At ako ang bahala sa iyo. Pagbibiro naman Jessie, na tanging tugon lang ni Barbie ay isang tse. Manigas ka dyan. Kaya di maiwasang magtawanan ni Marvin at Jessie. Ganito na lang, Marvin. Ayon ni Barbie dyan sa gawing bahagi ng mga abandonadong bahay na yan. Habang ako gagawi dito sa loob ng abandonadong bodega para mapadali tayo sa project nating ito. Ika ni Jessie na sinang-ayunan naman ni Marvin na agad nang nagtungo ito sa binanggit niyang lugar. Kaya si Barbie napakapit na lang sa braso ni Marvin. Kaya habang papalayo sa kanila si Jessie ay napawika ito ng, Sana all. May kinakapitan. natumugo naman itong si Marvin ng baliw. Makalipas ang 30 minutos ay halos nalibot na ni Marvin at Barbie ang mga abandonadong bahay na nakahilera. Laking pagtataka ni Marvin kung ano na ang nangyari kay Jessie. Dapat sa oras na yun ay tapos na rin ito at nakabalik na kung nasaan sila. Kaya minabuti ng dalawa na puntahan sa abandonadong bodega, kaya wala na silang sinayang na oras pa. Hindi na nila inalintaan ang matataas na damo na dinadaanan. Malaman lang kung anong nangyari sa kaibigang si Jessie. Habang patuloy sila sa paglalakad, na tanging liwanag ng flashlight ang kanilang ilaw sa madilim na nilalakaran. Isang malakas na paghalakhak ang umalingaw-ngaw na nanggagaling sa isang lalaki. Animoy, tuwang-tuwa ito at nagmula sa di kalayuan sa dalawa. Kaya naging mapagmatsyag si Marvin. Tinutok kung saan-saan ang hawak na flashlight hanggang mapadako ito sa mataas na puno ng mangga. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa nang makita ang isang medyo may katangkaran na lalaki. Malaki ang katawan nito na nanlilimahid ang kasuotan na mistulang isang taong grasa. At nakakubli ang mukha nito sa suot na isang maskarang gawa sa pinagtagpi-tagping tela na wala pa ring pagtigil sa paghalakhak. Kaya sa sobrang takot ni Barbie ay napakubli ito sa likuran ni Marvin. At ganoon na rin ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Ang lalo pang nagpatindi sa kanilang takot nang makitang biglang ibinato ng lalaking ito ang hawak na palakol
at direktang tumama sa lupa kung saan sila malapit ng katayo. Kaya dito na sila pumaripas ng takbo. Nang muling lingunin ni Marvin ang misteryosong lalaki, laking gulat niya dahil mabilis itong nakababa ang puno na kanyang pinanggalingan at muli itong humalakak ng pagkalakas-lakas. Kaya lalo niya pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Barbie para lalong bumilis ang pagtakbo nito at sinuong nila ang abandonadong bodega na ubod ng dilim sa loob na tanging aasa lang sila sa liwanag ng flashlight. Makinig ka, Barbie. Nakita mo yung bukas na bintana sa gawing likuran nitong bodega. Pilitin mong makakyat sa mga patong-patong na paletang iyon. Huwag kang mag-alala. Kasunod mo ko dahil sa gawing iyon ay may talahiban. Doon tayo tatakbo upang makatakas sa baliw na mamamatay taong ito. Ang pagpapaliwanag ni Marvin na pinilit maging mahinahon na naguguluhan din kung sino ang taong iyon na gusto silang patayin. Pero paano na si Jessie? Ano na nangyari sa kanya? Buhay pa kaya siya? Ang tugon naman ni Barbie na patuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa nararanasang takot. Sige na, umakit ka na. Kung papalapit na siya, ang unahin muna natin kung paano tayo makakalayo. At doon na lang tayo hihingi ng tulong sa mga otoridad upang mailigtas si Jessie. Delikado ang mga buhay natin dito. Kahit nanginginig sa takot, ay pilit umakit ni Barbie na sinundan ni Marvin. Kaso, sa kasawi ang palad ng tuluyan na sanang makakalapit kay Barbie si Marvin, ay nahawakan ng baliw na mamamatay tao ang paa nito. Kaya napasigaw si Marvin sa gulat. Kahit anong pilit niyang pagpadyak, ay nanatili pa rin ito sa pagkakahawak dahil sobrang lakas nito ay nahatak si Marvin. Kaya dahilan upang mahulog ng tuluyan. Sige na, Barbie, tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Iwan mo na ako, bilis. Lumabas ka dyan sa bintana. Ang wika ni Marvin nang pagkabagsak nito sa simentadong sahig. Sabay sipa sa kanya ng baliw na mamamatay tao at napahalakak ito habang namimilipit si Marvin dahil sa sakit na walang kalaban-laban at tinanggap na lang ang kanyang kapalarang. Dito na siya matatapos. Habang nakahandusay si Marvin sa simentadong sahig ng bodega, walang hirap siyang hinawakan sa leeg at inangat hanggang ang mga paa niya ay nakalutang sa ere. At dito naamoy ni Marvin ang sobrang baho ng taong ito dahil nakaharap niya ito ng malapitan. At suminghot pa ito, napawika ng, ang sarap talaga ng sariwang tao. At muli itong humalakhak na lalong nagpatindi sa takot ni Marvin. Nang biglang may lalaking sumigaw, "Bitiwan mo yan! Mga alagad kami ng batas!" Walang iba kundi si Sergeant Felix kasama si Patrolman Saldi na nakatutok ang mga hawak nilang baril. Kaya napilitan itong baliw na mamamatay tao na bitiwan si Marvin at ibinato ang kanyang hawak na palakol kung nasaan nakatayo sila Sergeant Felix na tinamaan naman si Patrolman Saldi sa kanyang hita kaya napalo dito. Dito na napilitang paputukan ni Sergeant Felix ang baliw na mamamatay tao at tinamaan ito sa balikat at isa sa likuran ng akma itong tatakbo. Kaya padapa ito bumagsak at hindi na gumagalaw. Agad nilapitan ni Sergeant Felix upang kumpirmahin kung patay na ba ito. Nang pagsipa niya sa katawan ng taong ito, laking gulat ni Sergeant nang bigla dumilat ang mga mata at humalakhak na agad naman siyang inundayan ng hawak nitong patalim. Kaya nabitawan ni Sergeant Felix ang kanyang baril dahil nadaptisan ang kanang kamay ng patalim. At bigla itong bumangon upang muling umatake kay Sergeant Felix upang saksakin. Ngunit bigla itong pinagbabaril ni Patrolman Saldi
na siniguradong hindi na mabubuhay pa at iika-ikang lumapit kay Sergeant Felix at masaklolohan din si Marvin na nawala ng malay dahil sa pagkakabitiw kanina sa kanya habang si Barbie ay labis ang inabot na trauma nang lumabas sa kanyang pinagtataguan. At dito na dumating ang mga tinawagang backup na kasamahang pulis ni Sergeant Felix. Nalula ng 4 na police mobile at 2 paramedic ambulance dahil may mga sugatan. Agarang sinuyod ng mga kapulisan ang buong compound at natagpuan nila ang pinaglulunggaan ng baliw na mamamatay tao na halos bumaliktad ang kanilang sikmura dahil sa matinding amoy galing sa mga nabubulok na bangkay at ginawa pang palamuti ang mga iba't ibang uri ng parte nito. Dito nila natagpuan ang bangkay ni Jesse at pugot pa ang ulo nito na nakadipa ang 2 kamay sa dingding dahil may nakatusok na 2 kutsilyo sa magkabilang palad at wakwak din ang sikmura na kumalat sa sahig ang mga lamang loob. At dito na nila napag-alaman na ang baliw na mamamatay taong ito ang responsable may gawa na nagtatapon sa ilog ng mga natatagpong putol na parte na katawan ng tao. Tama ang konklusyon ni Sergeant Felix dahil may malaking estero malapit sa abandonadong compound at ito'y pinag-aralan niya sa tulong ng mapa. At ayon sa investigasyon nila Sergeant Felix, ang baliw na mamamatay tao ay walang iba kundi si Demetrio Guzman. Dating matadero ang hanap buhay na matagal nang nakatakas sa pagamutan ng mga baliw. Dahil ito'y nagkaroon ng nakakapangilabot na kondisyong sakit sa utak kung tawagin ay Wendigo psychosis na masyadong obses sa pagkain ng lamang loob, hindi sa hayop kundi sa laman ng tao. Na nauna niyang naging biktima ang kaisa-isa niyang anak na lalaki na isinunod din niyang patayin ang kanyang asawa na nakuha niya rin itong kainin dahil nadiskubre nito ang ginawang pagpatay ni Demetrio sa kanilang anak. Ito ay nadakip ng persahang pinasok ang kanyang bahay ng mga barangay tanod dahil sa napakabahong amoy na nanggagaling sa loob ng bahay. Dahil nga sa takas at naging pagala-gala ay napadpad ito sa abandonadong compound na doon ang ginawang tirahan at nabuhay sa mga nabibiktima niyang tao na malas lang kung magawi sa lugar na iyon tulad ng grupo nila Marvin nang dahil sa lagim ng ghost hunting.